Mahigit 44 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa susunod na taon. Pinakamalaking bahagi nito o 79% ay ilalaan sa maintenance and other operating expenses ng DOLE. 44% naman ng kabuuang proposed budget ay mapupunta sa mga attached agency nito. At ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang may pinakamalaking budget allocation. Sabi ni Secretary Laguesma, marami raw programa ang TESDA na nakatuon sa pagsuporta sa mga manggagawa. Kabilang na dyan ang upskilling and retooling, kaya ito ang nakakuha ng may pinakamalaking pondo. Pero kapansin-pansin na mas mababa ang proposed budget ng DOLE para sa 2026 kumpara sa budget ng ahensya ngayong taon na mahigit 51 billion pesos. At noong 2024 nga, umabot pa sa mahigit 61.2 billion pesos ang kanilang pondo, ang pinakamataas na budget allocation ng DOLE simula 2020. Paliwanag naman ng kalihim tungkol dito. Ang lagi kasing sinasabi ko, Chu, ay pag maiksi ang kumot, mamaluktot. Yeah. Kung ano nabigay sa amin sa NEP, yun ang aming ididepensa. Kami naman, may proposal kami sa kanila kung ano yung naaprubahan ng DBM at pinisito sa ating Pangulo, kami po ay sumusunod doon. Pero ang pahayag na yan ni Secretary Laguesma tila hindi katanggap-tanggap para sa ilang grupo ng mga manggagawa. Marami pa kasi anilang dapat bigyang pansin ng DOLE na kinakailangang pondohan tulad ng paglikha ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Matagal na kami namumuluktot mga manggagawa sa mababang pasahod, sa contractualization, sa mga batas na hindi pabor sa mga manggagawa. So matagal na yan. Yung pagliit ng budget, hindi usapin niya ng pamamaluktot. Yan ay dapat serbisyo para sa manggagawa. Bigyan ng mga lunas ang mga problema sa mga karapatan ng manggagawa. Tiniyak naman ng kalihim na ipagpapatuloy nila ang pagtulong sa mga manggagawa sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged workers o TUPAD program. Ito'y kahit mas mababa pa ang ilalaang pondo sa susunod na taon kumpara sa mga nakaraang taon. Pinalaga naman ni Secretary Laguesma ang issue na umano'y nagagamit daw ng ilang politiko sa korupsyon ang pondong inilalaan ng ahensya para sa TUPAD programa. Ang DOLE, nag-i-exist siya dahil sa convergence, coordination at saka collaboration. No? So, kahit na sino siguro pwedeng lumapit sa DOLE, totoo po naman na hindi siguro perfect ang pag-iimplementa ng programa. Pero lahat po, pag may nadinig po kami na usapin o issue, ina-address po kagad namin. Kasi alam namin, ang isang magandang programa dapat ma-preserve. So, dapat mapakinabangan talaga. Ilang grupo na ng mga manggagawa ang nagpahayag ng kanilang pakikiisa sa gaganaping kilos protesta sa September 21 sa Luneta. Panawagan nila, panagutin at ikulong ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.